ay kalampagin po natin si Pangulong Bongbong Marcos na tulungan nga yung mga nangangailangan na naghahanap ng justisya, lalo-lalo na sa nawalan ng mahal sa buhay, nawalan ng mga kamag-anak na naging biktima po ng war on drugs. Tama po? Yung panawagan talaga namin, ito isang usapin na hindi lang ito para doon sa mga biktima, hindi lang ito doon sa mga namatayan. Because ito ay usapin para sa kapananan ng lahat na hindi na dapat maulit ang ganun sitwasyon. Nangyari na naman, maulit na naman sa Davao. So ano na naman ang gagawin natin? Ganun ba talaga tayo? Hindi ganun ang mga Pilipino, alam kung tama at alam ang mali. Pinalalaban niya kung ano ang karapatang pagtao. Nanindigan yan bilang kami sa isang bansa Pilipino. Kami ang boses ng mga ordinary Pilipino sa baba. Nakakausap namin kung ano yung kanilang hinaing. Kaya pinaparating namin bilang boses ng mga ordinaryo nagkakaisang Pilipino. Pinapabot namin sa Senado. Ngayon, harapan kami ng Senado. Iparating nyo sa sambayan ng Pilipino. Ang nagkakaisang Pilipino na nalawagan, na papasukin ng ICC. Ito na ang panahon para papanagutin ang mga nagkasala. So, mabuhay ka. Sir, anong mensahe niyo, sir, sa mga naninira po kay President Bongbong Marcos? Yung mga alam nyo sa mga naninira. Dati po ako actually 3rd degree relative ako ng mga Robredo. So ibig sabihin po, ako po mismo ang unang nakisa. Tandaan nyo po, hindi ako makikisa sa isang tao masama, sa isang taong hindi totoo. Ako nakita ko ang sincerity ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakita ko ang gaano siya magpalaga sa tao. Nakita ko kung paano siya lumuha sa harap ng mga ordinaryong Pilipino. Naramdaman ko kung paano siya makisama. Paano siya paratangan ngunit hindi nagsasalita. Yun yung ugali ng kailangan ng mga pinuno. Hindi dapat dito yung sobrang tapang. Ang kailangan dito yung puso. Katulad ni Sir Bongbong Marcos, nakita namin kung paano niya mahalin ng mga ordinaryong Pilipino. Kaya kami, minamahal namin siya, nagkakaisa kami, ang aming logo ay sumisimbolo ng Golden Heart. Yung pusong ginunto ang puso. Yung gusto namin na katulad ni Sir Bongbong Marcos, kahit na anumang pag-aasok sa kanya, hindi kami naniniwala doon. Dahil alam namin ng mga totoong tao, kahit na ano pang gawin nyo yan, mananatili tatasan ng Diyos. Sir, kung napapanood kayo ni President Bongbong Marcos, ano pong mensahe niyo sa kanya? To our beloved President, Sir PBBM, matagal na po kami naniniwala sa inyo. Patuloy nyo lamang po ang pagtanggol ang karapatang pagtao, ang ating West Philippine Sea, ang ating mga ordinary Pilipino. Kami po ngayon nanawagan sa inyo na sana po mapasukin nyo ng ACC. Marami na po kasing kami, kinakausap na rin kami. Baka this time around, mabigyan na rin ng hustisya. Yung hustisya na yun, alam natin hindi yun magagawa ng kahit ng isa lang. Dapat ito pagtulungan kasi nga ang usapin dito ay siguridad na ng lahat. Ang panawagan namin, kahit kami alam namin na mga ordinaryo lang kami. Pero kami, buong Pilipinas ito. Sasabihin namin kahit bukas o sa mga susunod pang rally, nagkakaisa kami behind Sir Bongbong Marcos. Nandyan po kami, pagpatuloy niyo lamang po ang inyong mabuting adikain para sa bayang Pilipinas. So, naniniwala kami sa pangarap ng bagong Pilipinas. Ito ay sumisimbolo ng ating pagkakaisa. Yung bagong Pilipinas na ngayon, nandito na yon. Yung bagong Pilipinas ay isang usapin ng panawagan ng pagkakaisa para sa isang ganap na tunay na pagbabago. Wala nang aapihin, wala nang sasakit, wala nang maghihirap. So, sana ang panawagan namin din ng lahat. Sana papasukin na po talaga ang ICC. Ayan. So, ibig mong sabihin na ito na ang katuparan. Ito na ang katuparan ng pagbabago natin talaga. Naniniwala kami na si Sir PBBM, very Hindi lang naman ikaw, tayo naman lahat eh. Matagal na namin kami talaga, matagal na kaming halos even during the bloody drug war, nagsasalita na talaga kami. Yung panahon na yun,
alam namin na kahit anong laban namin, hindi kami pinapakinggan. Baka sa panahon ngayon, si Senator Bartolo, ikulong na yan. Ikulong na talaga, tapos si Pangulong Duterte, former President Duterte. May kasalanan ng mga yan. Kung hindi sila talaga nagkasala, dapat ngayon hirap na nila yan. Hindi sila nagbabanta sa tao na gaganyan. Ayan, so maraming salamat, sir. Yan namin ito. Nagsasabi lang. Yan ang natira namin yung buhay. Si nanay napapaluha na po si nanay kasi sa kanyang paniniwala at dati si nanay hindi lang daw siya naniniwala. Ngayon naintindihan niya dahil sa mga vlogger. Ayan, mensahe nyo kay Pangulo. Kung Marcos, maraming salamat. Kami, yalay namin ang buhay namin. Natira namin Marami lang mga mensahe din namin mga vlogger para sa inyo. Maraming salamat din po sa tiwala. Kasi siyempre, hindi rin po kami makikilala kung wala rin po yung support namin sa amin na mga vlogger. Nanay, at kami po ay ayan. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo rin at sa mga nagsusuporta sa lahat ng mga vlogger at lalo-lalo sa inyo, no? Hanggang nandito po kami, handa rin kami sumuporta mula kay Pangulo, no? At hanggang saan, hanggang saan nandun kami. At ganun din naman din kayo na sinusuporta. At tayo ay sama-sama paglalaban natin sa Pangulo. Dahilan bakit nila sinisira ang ating mahal na Pangulo? Siyempre, alam na dis. Gustong ipaupo ang DC. Yan ang totoo. Yan ang totoong dahilan. Kaya kung ano-anong basura sinasabong kay PBBM. Kasi gusto nila ipaupo yung DC. E paano natin kung siyang uupo? Wala nga nagagawa sa DepEd. Tapos ipaupo natin ng Malacanang, paano nila tayo? Mas lalong walang mangyayari sa Pilipinas. Totoo. Diba? Kaya nandito kami para suportahan si PBBM. Mula noon hanggang ngayon, mula nung noon papa pa niya, ako na ang supporter niya. Ma'am, bakit tayo may kulay blue dito sa Ay, ating ito ang sign na paglalaban namin si PBBM mula sa dulo ng kanyang pamumuno. Ma'am, may tanong lang ako. Kasi sinasabi ng ibang kampo rito, ang mga nagpupunta raw dito ay mga bayaran. No, wala nga kaming tubig. Namasahe pa kami pumunta dito, kanya-kanyang pamasahe. Anong bayaran? Hindi kami bayaran. Hindi kami bayaran. Yan ang masasabi ko. Lahat ng mga tao dito, walang bayaran dito. Ano pong grupo niyo, ma'am? IBP din po ba kayo? OMI. OMI. So, ayan mga kababayan, sa mga umiiyak dyan,